Isipin mong ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang sarili mong anak ang nagplano ng iyong pagpatay. Ang nakakagimbal na kasong ito ay magdadala sa iyo sa likod ng madilim na katotohanan ng kasakiman at pagtataksil. Welcome sa aking YouTube channel kung saan ibinubunyag namin ang mga kwento sa likod ng kwento. Kung handa ka sa mga misteryo at totoong krimen, huwag kalimutang i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel para manatiling updated sa mga susunod na video. Noong ikasiyam ng Hunyo taong 2008 sa Anyang, isang lungsod sa Gyeonggi Province ng South Korea, lalong nababalisa ang isang karaoke hostess na si Miss Kim. 2 araw na niyang hindi nakakausap ang kanyang malapit na kaibigan at kasamahan sa trabaho na si Kang, na taliwas sa nakasanayan nitong ugali bilang isang masipag na taong araw-araw nagsusumikap para sa ikabubuhay. Paulit-ulit siyang tumawag at nagpadala ng mensahe ngunit walang anumang tugon. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kaibigan, bandang hating gabi matapos ang kanyang shift, sumakay ng taxi si Miss Kim patungo sa ikalawang palapag na apartment ni Kang. Pagdating niya roon, napansin niyang may bahagyang ilaw na tumatagos sa mga kurtina. Alam niyang hindi natutulog si Kang na may bukas na ilaw kaya inisip niyang maaaring gising pa ito. Matapos paulit-ulit na pindutin ang doorbell at tawagin ang pangalan ni Kang nang walang sagot, sinubukan niyang buksan ang pinto at nagulat nang makita itong hindi nakalak. At ang bumungad sa loob ay isang nakakagimbal na tanawin. Nakadapa ang katawan ni Kang sa sala, nakahandusay sa dugo at nagsisimula ng magbago ang kulay ng kanyang balat. Malubha ang kalagayan ng crime scene. May mga nakamamatay na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. 2 saksak sa mukha, 2 sa leeg at 28 sugat sa dibdib at tiyan. Mayroon ding karagdagang 39 na sugat sa kanyang mga hita at binti. Tindi ng pag-atake ang ipinakita ng isang saksak sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha na may lakas na sapat upang mabali ang kanyang ika-4 na pang-ilalim ng ngipin. Dahil sa tindi ng mga sugat at lakas na kinakailangan upang magdulot ng ganitong uri ng pinsala, una nang inisip ng mga investigador na malamang nga isang lalaking may lakas na pangangatawan ang salarin. Sa lugar ng insidente, napansin nila na bukas ang bintana ng silid tulugan. Sa sahig katabi ng kama, malinaw na nakita ang mga bakas ng dugo ang sapatos na may sukat na US size 8 na umaabot pa hanggang sa ibabaw ng kutsyon. Kinumpirma ng pagsusuri na dugo ito ng biktima. Ang mga bakas ng paa ay bumuo ng paikot-ikot na landas sa loob ng silid tulugan bago naging tuwid na direksyon patungo sa pintuan sa harap. Batay sa diagram ng crime scene, malinaw ang ayos ng apartment. Ang pintuan sa harap ay direktang bumubukas papasok sa sala habang ang silid tulugan kung saan naganap ang unang pag-atake ay matatagpuan sa itaas na kaliwang bahagi. Mula sa bukas na bintana at sa mga bakas ng dugo sa kama, binuo ng pulisya ang posibleng pangyayari. Pumasok ang salarin sa pamamagitan ng bintana at nasorpresa ang biktima habang ito ay nagpapahinga. Sa gitna ng panik, sinubukang tumakas ni Kang sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto ng silid tulugan at pagtakbo patungo sa sala kung saan siya tuluyang nasawi. Matapos nito, tumakas ang salarin palabas ng pintuan sa harap. Sa unang tingin, napansin ng pulisya ang mga palatandaang tila isang karaniwang pagnanakaw. Magulo ang mga drawer at aparador sa silid tulugan at nawawala ang pera sa pitaka ng biktima. Gayunpaman, nang masusing suriin ang lugar, lumitaw ang ilang hindi tugmang detalye. Bagamat may mga drawer na hinila palabas at nilamas ang laman, tila mababaw lamang ang ginawang paghahalughog. Karamihan sa mga damit ay nanatiling maayos na nakatiklop sa aparador at iilan lamang ang basta itinapon sa sahig. Mas kahina-hinala pa bagamat kinuha ang pera sa pitaka, nananatiling hindi ginagalaw ang mga mahalagang gamit tulad ng mga savings book, ang mismong pitaka at iba pang perang nasa drawer. At ang mga alahas ng biktima ay suot pa rin niya. Dahil sa mga pagkakasalungat na ito, napagpasehan ng mga investigador na malamang ay isang hindi maayos na ginawang palabas ang pagnanakaw.
Pinaniniwalaang kumuha lamang ang salary ng maliit na halaga ng pera upang iligaw ang investigasyon. Kapansin-pansin din ang tuwid at diretsong dinaanan ng salarin palabas pati ang kawalan ng interes sa mga cabinet sa sala na nagbigay ng malinaw na larawan ng kanyang galaw. Sadyang pumasok ang salarin sa pamamagitan ng bintana ng silid tulugan, direktang pinuntirya ang biktima, nagsagawa lamang ng mababaw na paghahalughog at agad na tumakas. Mula sa mga detaling ito, nabuo ang teorya ng pulisya na isa itong pagbaslang na ginawang mukhang pagnanakaw. Ang napakaraming sugat na may kabuang 39 ay nagpapahiwatig na ang salarin ay kumilos sa ilalim ng matinding galit o emosyonal na pagkabahala. Ipinapakita rin ito ang posibilidad na kilala ng salarin ang biktima at may matagal ng alitan o personal na dahilan. Gayunpaman, nahirapan ang investigasyon dahil sa kawalan ng mga fingerprint o ebidensyang DNA tulad ng buhok o dugo mula sa salarin sa lugar. Bukod pa rito, wala pang CCTV camera sa paligid ng apartment na lalo pang nagpahirap sa pagtukoy at paghahanap sa responsable sa krimen. Sa pamamagitan ng mga panayam sa mga taong malalapit sa biktima, unti-unting nabuo ng mga investigador ang mas malinaw na larawan ng buhay ni Kang. Isa siyang diborsyadang babae na matagal nang naninirahan sa naturang apartment. Mayroon siyang anak na lalaki, si Kim Jong-gyun, 20 taong gulang at isang college student na dati niyang kasakasama sa bahay bago ito lumipat sa mas malapit na tirahan sa kanyang universidad at part-time na trabaho. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng investigasyon ay ang relasyon ni Kang sa kanyang nobyo na si Mr. Lee, 45 taong gulang. Ayon sa mga kapitbahay, madalas magpalipas ng gabi si Lee sa apartment ni Kang ngunit malayo sa payapa ang kanilang pagsasama. Karaniwan umanong naririnig ang pagtatalo ng dalawa na kadalasang nauugat sa labis na selos ni Lee. Isang mahalagang detalye ang lumitaw nang maalala ng mga kapitbahay na may narinig silang sigawan mula sa apartment ni Kang bandang 5:00 ng umaga noong 7 ng Hunyo. Gayunpaman, dahil sanay na sila sa madalas na pagtatalo ng magkasintahan, hindi nila ito pinansin at ipinagsawalang bahala. Nang ikumpara ito sa resulta ng forensic examination, kinumpirma ng pulisya na iyon ang tinatayang oras ng pagkamatay ni Kang, humigit kumulang 2 araw at kalahati bago natuklasan ang kanyang katawan. Dahil sa mga impormasyong ito, mabilis na napunta kay Lee ang atensyon ng mga investigador bilang pangunahing suspect. Nakipagpulong ang pulisya sa anak ni Kang na si Kim na noon ay nakatira sa inuupahang silid mga 2 milya ang layo. Nang malaman niya ang nangyari sa kanyang ina, labis ang kanyang pagkabigla at pagdadalamhati. Si Kang ang tanging natitira niyang pamilya. Naghiwalay ang kanyang mga magulang 7 taon na ang nakalilipas at pumanaw naman ang kanyang ama sa isang aksidente sa kalsada. Nang tanungin tungkol kay Lee, kinumpirma ni Kim ang relasyon ng kanyang ina at inilahad ang madalas na alitan ng dalawa dahil sa walang basihang selos ni Lee. Sa patuloy na pagsisiyasat sa mga relasyon ni Kang, pare-parehong inilalarawan ng mga kakilala ang pagiging kontrolado ni Lee mula sa mahigpit na pagbabantay sa oras ng trabaho ni Kang, pag-check sa kanyang telepono hanggang sa pagharang sa mga numerong pinaghihinalaan niyang kausap nito. Batay sa tala ng mga tawag sa telepono, madalas makipag-ugnayan si Lee kay Kang ngunit bigla itong tumigil ilang araw bago ang krimen. Lalong pinatibay ng detaling ito ang hinala ng mga investigador. Gayunpaman, sa gitna ng investigasyon, may lumitaw na bagong impormasyon na nagbigay ng komplikasyon sa kaso. Halos 1 taon bago ang kanyang pagkamatay, bumili si Kang ng kabuang 13 life insurance policy na may pinagsama-samang buwan ng hulog na humigit kumulang $1,500, isang malaking halaga kung isa sa alang-alang ang kanyang kalagayang pinansyal dahilan upang kailangan niyang magtrabaho sa iba't ibang hanap buhay. Sa oras ng kanyang pagkamatay, ang mga pulisiyang ito ay magbibigay ng humigit kumulang $250,000 at ang nag-iisang benepisyaryo ay ang kanyang anak na si Kim. Bagamat karaniwan ng gawing benepisyaryo ang anak, ang dami ng insurance policy at ang laki ng kabuang halaga ay nagbunsod sa mga investigador na isaalang-alang ang posibilidad ng pagkakasangkot ni Kim. Dahil dito, naging pangunahing layunin ng investigasyon ang beripikasyon ng kinaroroonan ni Kim at Lee sa oras ng krimen. Sa pagtatanong,
Sinabi ni Kim na mula gabi ng ika-6 ng Hunyo hanggang kinabukasan ng hapon, nasa inuupahan niyang apartment siya at may inuman kasama ang 3 kaibigan. Kinumpirma ng 3 ito ang kanyang pahayag at kahit sa paulit-ulit na pagtatanong, nanatiling magkakatugma at pare-pareho ang kanilang mga salaysay. Nang tanungin naman tungkol sa mga insurance policy ng kanyang ina, malinaw ang gulat ni Kim at iginiit niyang wala siyang kaalaman tungkol dito. Habang pinapalalim ng mga investigador ang pagsisiyasat sa nakaraan ng mag-ina, isang masalimuot at malungkot na kwento ang kanilang natuklasan. Ipinanganak ni Kang si Kim noong siya ay 22 taong gulang. Kinailangan niyang palakihin ang anak ng mag-isa habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa malayo at bihirang magpadala ng pera. Bagamat sinubukan ni Kang ang iba't ibang trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak, sunod-sunod ang dumating na pagsubok sa kanilang buhay. Nang 8 taong gulang si Kim, dumanas sila ng matinding kahirapan sa ekonomiya kasabay ng malubhang karamdaman ni Kang na nangangailangan ng madalas na gamutan at pumigil sa kanyang magtrabaho. Sa huli, dahil tanging tulong panlipunan na lamang ang kanilang inaasahan, napilitan si Kang na gawin ang isang masakit na desisyon. Ang ipasok ang kanyang anak sa isang ampunan na maaari lamang niyang dalawin paminsan-minsan. 15 taon ang lumipas bago muling nagkasama ang mag-ina matapos bumuti ang kalusugan ni Kang at makahanap siya ng mas matatag na trabaho. 2 taon silang nagkasama bago tuluyang bumukod si Kim nang makahanap ng sarili niyang hanap buhay. Naniniwala ang mga investigador na ang 15 taong pagkakahiwalay na ito ay nag-iwan kay Kang ng matinding pagkakasala at pagnanais na bumawi sa kanyang anak. Ang maraming life insurance policy na si Kim ang benepisyaryo ay maaaring paraan niya upang masiguro ang kinabukasan ng anak sakaling may mangyari sa kanya. Ayon sa mga kaibigan ni Kang, madalas niyang ipahayag ang kanyang pagsisisi lalo na sa mga kakulangang pinansyal at emosyonal na naranasan ni Kim noong bata pa ito. Palagi niyang dinadala ang bigat ng hindi niya sapat na pag-aaruga sa kanyang anak at madalas niyang ikinukwento ang takot na baka hindi niya ito maprotektahan kung sakaling may mangyari sa kanya. Para kay Kang, ang mga insurance policy ay isang paraan upang masiguro ang kinabukasan ni Kim at upang matususan ang mataas na hulog nito. Patuloy siyang nagtrabaho ng walang pahinga. Sa araw, nagtitinda si Kang ng cross-stitch embroidery sa isang craft store at pagsapit ng gabi ay nagtatrabaho naman siya bilang karaoke hostess. Sa kabila ng mabigat at halos walang pahingang schedule, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang ina. Kahit may kinikita si Kim mula sa kanyang part-time na trabaho, iginiit pa rin ni Kang na siya ang sumuporta rito ng buo mula sa matrikula sa kolehiyo hanggang sa karamihan ng buwan ng gastusin nito. Dahil sa malaking halagang maaaring makuha mula sa mga life insurance policy, hindi tuluyang maalis ng pulisya si Kim bilang posibleng sospek kahit patila salungat ito sa likas na relasyon ng mag-ina. Sa puntong ito, umikot ang investigasyon sa 2 pangunahing pangalan. Si Lee, ang nobyong kilala sa matinding selos at si Kim, ang nag-iisang anak at benepisyaryo ng insurance. Gayunpaman, mabilis na naalis si Lee sa listahan ng mga sospek matapos ipakita ng mga security camera na umuwi siya sa kanilang bahay noong gabi ng ika-6 ng Hunyo at hindi na muling lumabas hanggang kinaumagahan. May isa pang mahalagang detalye mula sa crime scene na lalong nagligaw sa sitwasyon. Ang mga bakas ng dugong sapatos ay may sukat na US size 8 samantalang parehong US size 9.5 ang suot na sapatos ni Kim at Lee. Sa puntong iyon, tila wala ng malinaw na direksyon ng investigasyon hanggang sa may lumitaw na bagong ebidensya. Malapit sa hawakan ng pintuan sa harap, natagpuan ang isang maliit na bahid ng dugo. Mahalaga ito dahil hindi ito dugo ng biktima at mukhang sariwa na nagpapahiwatig na ang salarin ay nasugatan sa mismong pag-atake. Nang suriin, napag-alamang type O ang dugong iyon na hindi tumutugma sa blood type ni Lee at Kim. Muli nitong pinagtibay ang konklusyon na wala sa 2 pangunahing sospek ang responsable sa krimen. Sa puntong ito, dahil malinaw at matibay na ang alibay ni Lee batay sa CCTV footage, ang tanging maaaring questionin ay ang alibay ni Kim na sinusuportahan ng 3 kaibigan dahil maaaring may puwang ito sa mga salik na pantao. Dahil dito,
Masusing sinuri ng pulisya ang mga testimonya ng tatlong kaibigang umunoy kasama ni Kim noong gabi ng krimen. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan na ang tatlo ay sabay-sabay na lumaki sa isang ampunan at may malapit na ugnayan sa isa't isa. Dahil sa hinalang may sabuatan ang magkakaibigang ito, binago ng pulisya ang kanilang paraan ng pagtatanong. Pinaghiwa-hiwalay ang bawat isa at tinanong ng mas detalyado at masinsinan. Epektibo ang pamamarang ito nang magsimulang mag-alinlangan ang isa sa kanila. Inamin niyang nahuli siya ng dating dahil sa trabaho at nang mas idiin ang mga tanong, naging mailap siya at tila ayaw nang ipagpatuloy ang panayam. Lalong nagdulot ito ng pagdududa sa pulisya tungkol sa katotohanan ng kanilang unang mga pahayag. Sa ilalim ng mas maigting na pagtatanong, ibinunyag ng kaibigang ito ang isang mahalagang detalye. Noong gabing iyon, hindi lang 4 ang magkakasama sa apartment ni Kim. May ikalima pa, isang lalaking nagngangalang Cho Kyung-hwan. Ayon sa kanya, si Kim mismo ang nagbilin sa kanilang panatilihin ng isang kwento kung sakaling tanungin ng pulisya at mahigpit na ipinagbawal ang pagbanggit sa pangalan ni Cho. Agad itong itinuring ng pulisya na labis na kahina-hinala. Bakit nila sadyang itatago ang presensya ni Cho kung magkakasama naman silang lahat? Sa mas malalim na pagsisiyasat, nalaman ng pulisya na malapit si Cho kay Kim at noong panahong nakatira pa si Kim sa kanyang ina. Minsan na ring tumuloy si Cho sa bahay ni Kang dahil wala itong ibang matirahan. Mas lalo pang naging kahina-hinala nang matuklasan na kaagad matapos ang krimen. Pinatay ni Cho ang kanyang cellphone at tuluyang nawala. Sa tulong ng mga security camera, natunto ng pulisya na sumakay si Cho ng bus patungo sa Gunsan, North Jeolla Province isang araw matapos ang pagpatay. Dahil kilala rin si Cho bilang kasabay ni Kim sa ampunan, sinuri ng pulisya ang kanyang mga record doon at natuklasan ang isang mahalagang detalye. Type O rin ang dugo ni Cho na tumutugma sa dugong natagpuan sa crime scene. Dagdag pa rito, isiniwalat ng isa pang kaibigan na nang gumamit siya ng banyo sa bahay ni Kim kinabukasan matapos ang krimen. May nakita siyang dugo ang benda na itinapon sa isang sulok. Pinatibay nito ang teorya na sugatan si Cho sa mismong insidente at ginamit ang benda upang gamutin ang kanyang sugat. Batay sa mga ebidensyang ito, inilunsad ng pulisya ang isang malawakang paghanap kay Cho na noon ay tuluyan nang nawala sa kanyang tirahan at itinuring na pangunahing suspect. Batid ng mga investigador na ang mga taong lumaki sa ampunan ay kadalasang may natatanging samahan kaya't nakipag-ugnayan sila sa lahat ng dating kaibigan ni Cho mula roon. Simple ang lohika ng pulisya. Dahil walang magulang o malapit na kamag-anak, malamang na sa kanyang pinakakilalang kaibigan hihingi ng tulong si Cho. Hindi nagtagal, nagbunga ang estratehiyang ito nang may isang kaibigan ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Natapos ang manhunt noong ika-26 ng Hunyo 2008 nang arestuhin ng pulisya si Cho sa isang pampublikong phone booth ilang milya ang layo mula sa sentro ng Gunsan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makorner siya ng mga otoridad, walang ipinakitang pagtutol ang 19 na anyos na ito. Sa halip, agad siyang umamin sa pagpatay kay Kang, ang ina ni Kim na itinuturing niyang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Gayunpaman, ang pinakanakakabiglang revelasyon ay lumitaw sa mga sumunod na interogasyon. Nagbigay si Cho ng salaysay na tuluyang nagbaliktad sa direksyon ng investigasyon. Ayon sa kanya, si Kim, ang anak na mistulang labis na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina, ang tunay na utak sa likod ng pagpaslang. Isiniwalat pa ni Cho na malinaw na alam ni Kim ang tungkol sa mga life insurance policy na binili ng kanyang ina. Pinatunayan ng pahayag na ito na nagsisinungaling si Kim sapagkat paano malalaman ng isang tagalabas tulad ni Cho ang tungkol sa mga insurance policy ni Kang kung mismong ang anak nito ay nagsabing wala siyang kaalaman tungkol dito. Ipinahiwatig nito na si Kim mismo ang nagsabi kay Cho na direktang sumasalungat sa nauna niyang pahayag sa pulisya. Sa interogasyon, inilahat ni Cho ang isang planong isinilang mula sa kasakiman ni Kim. Pagod na raw si Kim sa kanilang payak na pamumuhay at iminungkahi niya kay Cho ang isang kakilakilabot na solusyon.
Sinabi niya na hanggang kailan daw sila mabubuhay sa ganitong kahirapan at iginiit na kung papatayin ang kanyang ina, magiging sapat ang makukuhang insurance money upang mamuhay sila ng komportable. Dagdag pa niya, bibigyan niya ng bahagi ang kausap kung tutulungan siya. Nabulag si Kim sa halagang aabot sa $250,000 na insurance payout. Paulit niyang tinalakay ang plano kay Cho habang ipinipinta ang maranyang buhay na naghihintay sa kanila. Sa huli, pumayag si Cho na makibahagi sa sabuatan. Noong gabi ng ika-6 ng Hunyo, matapos malasing at makatulog ang tatlo nilang kaibigan, tahimik na umalis sina Kim at Cho sa inuupahang apartment at nagtungo sa bahay ni Kang. Naghanda si Kim ng maliit na natitiklop na hagdan upang makapasok sa ikalawang palapag na bintana sa gilid ng bahay. Alam niyang ang sliding door doon ay walang kandado, walang rehas at hindi kailanman ganap na naisasara. Matapos makapasok si Kim sa loob, binuksan niya ang pinto upang papasukin si Cho saka siya muling bumaba at naghintay sa sasakyan. Bandang 5:00 ng umaga, habang pauwi na si Kang mula sa trabaho, nakita ni Kim mula sa sasakyan ng kanyang ina na naglalakad sa harap ng bakuran patungo sa gusali. Agad niyang tinawagan si Cho upang ipaalam na papasok na ang kanyang ina at inutusang magtago ng maayos sa silid tulugan. Hintayin si Kang na makapasok saka umatake upang hindi ito makatakbo o makatawag ng saklolo. Mariing diin ni Kim na dapat maisakatuparan ang plano anuman ang mangyari. Habang isinasagawa ni Cho ang pagpatay sa loob, nagmamadaling bumaba si Kim mula sa sasakyan at nagbantay sa pangunahing pasukan ng apartment. Layunin niyang pigilan ang kanyang ina kung sakaling makalabas ito at maging handang tumulong kay Cho upang masigurong hindi ito mabubuhay. Pagkatapos ng krimen, inayos ni Cho at Kim ang lugar upang magbukang isang pagnanakaw kabilang ang pagkuha ng pera mula sa pitaka ni Kang. Sa gitna ng pagkikipagbuno, nasugatan ang kamay ni Cho. Matapos ang pagpatay, sinubukan niyang burahin ang lahat ng bakas sa pamamagitan ng pagpunas ng mga fingerprint at dugo sa lugar. Bago mag-umaga, nagtungo sila sa isang kalapit na bundok upang itapon ang mga ginamit sa krimen kabilang ang kutsilyo, mga guwantes at damit at pagkatapos ay bumalik sa apartment ni Kim at natulog na parang naroon lang sila buong magdamag. Hindi nila namalayan na ang tatlong kaibigan ay nagsilbing hindi sinasadyang alibay ni Kim. Ang mga pahayag ni Cho ay tuluyang nagbaliktad sa kaso. Hindi na itinuturing si Kim bilang kasabwat lamang kundi utak na nagplano ng pagpaslang sa sarili niyang ina. Sa mga sumunod na interogasyon, nagbahagi pa si Cho ng mahalagang detalye mula sa nakaraan. Nang mag-18 taong gulang siya at lumabas ng ampunan, iminungkahi ni Kim sa kanyang ina na patuluyin si Cho sa kanilang bahay. Nag-ugat ito sa malalim na ugnayang nabuo nila noong sabay silang lumaki sa ampunan. Sa simula, pumayag si Kang bahagyang upang bumawi sa mga pagkukulang niya sa kanyang anak at bahagyang upang tumulong sa isang kabataang dumaraan sa trauma. Gayunpaman, nasa edad 18 hanggang 19 na si Cho noon at wala pang trabaho, kaya't nadagdagan ang pasaning pinansyal ni Kang na nag-aaral pa ng kolehiyo ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang buwan, tinulungan ni Kang si Cho na makahanap ng trabaho sa isang kalapit na restaurant na may libreng tirahan at pagkain upang mabawasan ang gastusin. Sa baluktot na pag-iisip ni Cho, inunawa niya ito bilang isang tahimik na paraan ng pagpapalayas sa kanya. Ang sama ng loob na ito ay nanatili at nang ialok ni Kim ang planong pagpatay kapalit ng insurance money, mabilis siyang pumayag dala ng kasakiman at paghihiganti. Batay sa pag-aamin ni Cho, agad na inaresto ng pulis si Kim sa kanyang inuupahang apartment sa Anyang. Gayunpaman, kahit kaharap ang matibay na ebidensya at detalyadong salaysay ng kanyang kasabwat, mariing itinanggi ni Kim ang lahat ng paratang. Higit pa rito, sinamantala niya ang kanyang sitwasyon upang umani ng simpatya sa online na komunidad. Ipinakita niya ang sarili bilang isang kaawa-awang biktima, isang taong lumaki sa ampunan, nagsikap mag-aral at ngayon umano'y maling inaakusahan sa kasuklam-suklam na krimen ng pagpatay sa sariling ina. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, patuloy na tumitibay ang ebidensya laban sa kanya.
Natuklasan ng mga investigador ang mga record ng pag-upa ni Kim ng sasakyan mula sa isang self-drive rental shop, pati na ang isang transaksyon sa gasolinahan bandang 1:20 ng madaling araw noong ika-7 ng Hunyo, eksaktong oras na sinasabi ni Kim na siya ay natutulog sa bahay. Hindi matatawaran ang mga record na ito dahil malinaw silang nakatala sa kanyang credit card statements. Isa pang mahalagang ebidensya ang fingerprint ni Kim na natagpuan sa bintana sa ikalawang palapag na ganap na tumutugma sa salaysay ni Cho kung paano pumasok si Kim upang papasukin siya. Bagamat karaniwan lamang sanang makakita ng fingerprint ni Kim sa bahay ng kanyang ina, ang kritikal na detalye ay ang direksyon ng mga bakas. Kung ang kamay ay inilapat mula sa loob ng bahay, ang mga fingerprint ay dapat nakaharap palabas, ngunit ang mga bakas na natagpuan ay nakaturo paloob mula sa labas. Pinagtibay nito ang pahayag ni Cho na si Kim ang umakyat mula sa labas. Ayon sa teorya ng pulis, inalis ni Kim ang kanyang guwantes upang mas mahigpit ang kanyang kapit sa matigas na sliding door na sa paglipas ng panahon ay naging mahirap buksan. Habang nililinis ang lugar matapos ang krimen, ang salarin ay pinunasan lamang ang salamin ng bintana at nakalimutang alisin ang mga bakas sa windowsill. Sa harap ng sunod-sunod at hindi matatawarang ebidensya mula sa mga credit card record ng pag-upa ng sasakyan at pagbili ng gasolina, mga fingerprints sa windowsill na malinaw na nagpapakita ng pagpasok mula sa labas, hanggang sa detalyadong salaysay ni Cho, napilitan si Kim na humarap sa paglilitis sa kabila ng patuloy niyang pagtanggi. Sa mismong paglilitis, isang testimonya mula sa isa sa malalapit na kaibigan ni Miss Kang ang nagpaiyak sa buong silid hukuman. Inilarawan niya ang isang inang lubhang mapagmahal at handang magsakripisyo. Ayon sa kanya, madalas sabihin ni Kang sa kanyang anak na huwag mag-alala sa anumang bagay dahil inihanda na niya ang lahat upang maging maayos ang buhay nito kahit sakaling wala na siya. Ikinuwento ng saksi kung paano walang tigil na nagtrabaho si Kang araw at gabi upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Kahit pa matapos bumukod si Kim, patuloy pa rin sinusuportahan ni Miss Kang ang kanyang upa at ginagawa ang lahat upang bumawi sa mga kakulangang naranasan ng anak noong bata pa ito. Nakakapanlumo na ang mga sakripisyong iyon ay tinumbasan ng isang karumal-dumal na wakas. Lalong naging malinaw ang kalupitan ng krimen sa magkaibang asal ng dalawang akusado sa panahon ng paglilitis. Habang isinasalaysay ni Cho ang kanyang mga ginawa, nanginginig siya at napaiyak na nagpapakita ng pagsisisi. Sa kabaligtaran, si Kim ang utak sa likod ng krimen at mismong anak ng biktima ay nananatiling malamig at walang emosyon. Sinubukan pa niyang bigyang katuwiran ang kanyang ginawa sa pahayag na, "Hindi ko naman inutusan si Cho na saksakin siya ng ganoon karami." Lalong naging malinaw ang kawalan niya ng konsensya nang tanungin siya kung ano ang kanyang nararamdaman nang makita ang katawan ng kanyang ina malapit sa pintuan ng silid tulugan habang inaayos nila ang eksena. Walang bakas ng pagsisisi. Malamig niyang sinabi na wala siyang iniisip ng mga sandaling iyon kundi ang matapos agad ang gagawin at makaalis agad. Sa isipan ng anak na ito, tila walang anumang halaga ang imahe ng kanyang ina na wala ng buhay dahil ang pumapasok sa kanyang isip ay puro kalkulasyon ng marangyang pamumuhay na inaasahan niyang makakamit mula sa insurance money. Sa patuloy na investigasyon, natuklasan pa ng pulisya ang isa pang insidente na kinasangkutan ni Cho at Kim noong ika-25 ng Abril taong 2008, mahigit isang buwan bago ang pagpatay kay Miss Kang. Inatake nila ang isang may-ari ng cafe sa Anyang at ninakaw ang credit card nito at humigit kumulang $75 na pera. Kalaunan, inamin nila na isa itong practice run para sa mas malaking krimen na nagpapakitang ilang buwan na nilang pinaplano ang pagpatay kay Miss Kang. Sa buong proseso ng interogasyon at paglilitis, si Cho ay nagpakita ng pagsisisi at lubusang nakipagtulungan, inamin ang lahat ng detalye. Samantala, nanatiling malamig at walang emosyon si Kim. Umabot pa siya sa pagsasabing karapat-dapat lang daw ang kanyang ina sa sinapit nito dahil iniwan siya sa ampunan noong siya ay bata pa. Noong ika-12 ng Nobyembre 2008, sa harap ng napakaraming ebidensya,
Kapwa hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sina Cho Kyung-hwan at Kim Jong-un. Umapila sila sa mas mataas na hukuman ngunit sa halip na ibaba ang parusa. Lalo pa itong pinatindi at ginawang hatol na kamatayan. Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyong ito noong ika-23 ng Hunyo 2009. Kahit sa huling pagdinig, hindi pa rin nagpakita ng pagsisisi si Kim Jong-un. Sa halip, mapanghamon niyang tinanong ang hukuman kung ano raw ba ang nagawa ng kanyang ina para sa kanya. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon sa loob ng korte at nagpasiklab ng galit ng publiko. Bagamat ipinataw ang parusang kamatayan, sa ibang paraan natapos ang usapin ng hustisya. Noong 2011, tinapos ni Kim Jong-un ang kanyang sariling buhay. Makalipas ang isang taon, noong 2012, pinili rin ni Cho Kyung-hwan ang parehong wakas. Maaaring ang bigat ng konsensya o ang hirap na mabuhay dala ng responsibilidad sa krimeng kanilang ginawa ang nagtulak sa kanilang dalawa na hindi kayanin ang mga bunga nito. Sa kanilang pagkamatay sa loob ng piitan, tuluyang nagsara ang kaso ngunit iniwan nito ang matinding lungkot at panghihinayang. Isang mapait na kabalintuanan na ang hangarin ng isang ina na masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak ang naging ugat ng krimeng ginawa laban sa kanya. Higit pa sa isang karumal-dumal na pangyayari, nagsisilbi ang kasong ito bilang paalala kung paano ang kasakiman ay kayang wasakin ang pagkatao at sirain ang pinakapayak na pagpapahalagang moral. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kaso na ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe upang hindi nyo ma-miss ang mga susunod na kwento na aming tatalakayin.